So pagpatuloy natin, ito po yung mga bago nating rules on check writing, no? Kung tayo ay gumagamit pa ng cheque, nakakaloka, di ba? May mga gumagamit pa ba ng cheque ngayon? Ako hindi na ako gumagamit ng cheque. Pero yung office namin gumagamit pa rin ng cheque, no? Kasi napaka old school kasi nitong system na ito, no? So, tignan nga natin. Okay, pangit dyan. Dyan tayo. Ito na nga lang. Okay. Okay, so ito yung mga new rules natin, no? Mga designs, new check design standards natin. So it's in line with the PCHC memo, circular number 3885, effective ito last July 2025. Applies, and it all applies, and this all applies to banks participating in clearing. Non-compliant checks will be rejected. Bakit? Kasi kailangan nating standardize yung format para ma-improve yung automated clearing and reduce errors, no? So, yung date of issue po, ayan ha, tignan natin mismo na dapat sinusunod natin yung kung paano tayo magsulat dyan. So, 3 lang yung accepted na format. Ayan, nakikita natin dito. Other kinds of format po ay hindi yan tatanggapin ng bangko. Okay? At yung pong amount in figures ay mayroon din pong 4 na paraan kung paano siya isusulat. Other than that, kung walang mga comma at walang mga 2 dots, ganyan, ano? 2 dots. 2 decimal points dun sa nilalagay ninyo, kapag may sentimo siya, ay hindi rin siya acceptable. Okay? Yung signature natin ay pwedeng lumagpas sa provided na boxes, no? At yung kung 2 or more yung signatures natin, pwedeng mag-share in one signature box. Okay? Sa post-dated checks naman, must be warehoused and stamped before July 1, 2025. Okay? At yung amount in words natin can be written in the traditional manner. Yung symbols before and after pwedeng ilagay, asterisk or dash pwede rin maglagay, centavos expressed as fraction, pwede rin, with or without the words only, acceptable din yan, no? And then yung ating payee and nominee, payee name can be written in the traditional manner. Pwedeng maglagay ng asterisk or ng dash, pero name payee and or cash, so kung walang pangalan, ano, ay hindi yan po pwede. At saka Juan de la Cruz or cash. Basta may may nakalagay na cash na unidentified kung sino yan, hindi siya po pwede. Okay? So what do you need to do? So use the correct date format, write the amount in figures properly, walang symbols, double check before issuing checks. And remember, kapag non-compliant po yung checks natin, ay automatically dishonored yan. And compliant, because compliance ensures smooth transactions and avoids delays. Ako po si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.